Pyometro, Doc, paano ba nakukuha yan? Infection sa uterus mismo ito. Natitrigger ng blood parasite, lalo na't medyo matanda na to. Natitrigger ng blood parasite. Mhm. Oh, okay. Isang magandang araw, mga boss amo. Inyo nang natunghayan ang unang linggo ng Supero na kung saan inyong nalaman na nagkaroon ng pandemya sa aming mga aso. Ang blood parasite, isang sakit na nagmumula sa kagat ng infected na garapata. Masyadong malakas ang sakit na ito, lalo na kung 3 variants ang tumama sa mga aso. Sa Supero, 3 variants ang tumama. Ito ay ang Ehrlichia, Babesia at Anaplasma. Lahat ng mga aso ay tinamaan, ngunit ang malala ay sina Pilipinas, Arabia, India, Abu, Lucas at Maui. At sa lahat ng mga tinamaan, hindi pinalad sina Lucas at Maui. Nagdadalamhati ang buong team ng Supero. Pero sabi ko nga, kailangang umusad ang buhay para sa mga natira. Kamusta na kaya ang moral ng bawat isa sa Supero? At higit sa lahat, kamusta ang mga aso? Isang araw, ako ay nakatanggap ng tawag mula sa aking kaibigan. Kailangan daw niya ng tulong ko. Yung nakikita yung dalawang aso sa vlog namin ng buhay, which is yung Kangal na nanganganak at isang parang brindle na aso. Hindi ko aso yon. Sila ay aso ng aking kaibigan na si Kuya Kim. So si Kuya Kim ay merong Kangal at Alabay na manganganak. Meron kasi siyang bad experience sa pagpapaanak ng mga aso niya. Si Kuya Kim, siya lang ang nag-aalaga ng aso niya. Wala siyang dog keeper na kagaya ko. Kaya yung mga aso na yon, sabi niya, is ang problema pag nanganak, syempre babantayan niya. Pagbabantayan niya, siya ang magpapadede, siya lahat. Meron din siyang ibang trabaho. Ang experience kasi niya doon, nung nanganak yung Kangal niya last year, which is nanganak ng 10, ang nangyari doon sa lahat na anak na 10 ay namatay. Kasi 48 hours na siyang gising. At nung natulog siya, pagbaba niya, nung nakita niya nung bibistahin na niya yung nanay at yung mga tuta, patay na lahat ng tuta kasi nadaganan ng nanay. Kaya ang ginawa niya, nakiusap siya sa akin na kung pwede daw ba na ako ang magpaanak ng Kangal at Alabay para mas malaki yung chance na mabuhay yung mga aso. Nga lang, ang challenge doon, may challenge din ng Supero sa blood parasites, diba? Ehrlichia, Babesia, Anaplasma. Una, sinabihan ko siya na, Kuya, ganito ang situation sa farm. Meron kaming infestation sa blood parasite. But ito ay nangyari months before na. And for 2 weeks, wala na kami nakikitang sightings ng garapata. Kaya parang confident naman ako on my side na kapag sa amin nanganak yung kanyang mga inahin, wala mangyayari. Okay naman kasi wala na nga akong garapata. Isang napakalaking responsibilidad ang aking pinayagan na mangyari sa Supero. Tinanggap ko ang 2 inahin upang dito manganak. Kinausap ko ang aking mga dog keepers at pinaghandaan namin ang mga protocols. Pwede kasi na kami ang makahawa ng sakit sa mga inahin o sila ang makapagpasok ng bagong sakit na pwedeng makadagdag sa aming pasanin. Ganun pa man, ginawa ko ang desisyon na ito upang makatulong na mabuhay ang mga inahin at tuta. Kahit na napakaikli na lang ng preparasyon, gagawin namin ang aming makakaya. Hanggang sa isang gabi, bigla na lang nanganak si Siwan, ang brindle na alabay ni Kuya. Ready mo yung table? Ito ang unang beses na manganak si Siwan. Ito ang unang beses na siya ay magiging ina. Unang beses din namin humawak ng aso na hindi namin kilala. Hindi namin alam ang ugali at lalo na kapag lumabas na ang tuta. O sa madaling salita, hindi namin alam ang kanyang mother's instinct. Buti pinasilip ko sa inyo. Hawakan mo ba?
Nahihirapan si Siwan na ilabas ang tuta. Kaya tumulong ako sa paghatak nito. Sorry. Noong nakalabas na ang kalahati ng katawan, ay pinaredy ko na ang tali kay Princess. Itatali si Siwan, habang ako naman ay hahatakin ko ang tuta. Tinitan ko baka may post, ano siya, yung may reaction siya sa ano, sa kumukuha ng anak niya. Kung isa. Hmm? Yung daw kung isa. Yung isa, sinong sabi? Si ano po, si Kuya Kim po, sabi ko kay Mike. Na kailangan yung may tali. Good. Sana, tali, bilis. Sige, kukunin ko ah. Okay. Ah. Bukas. Yung pang ano, pang gano'n. Papakain natin sa kanya ito na. Pagkatapos noon ay nilinis ko ang tuta. Tinalian ng pusod. Pinutol ko ang pusod mula sa panubigan. Okay. Hindi, bunting. Okay. Ito pakain mo doon sa ano. Okay. Pang dry. At pinakain namin kay Siwan ang panubigan upang maging lakas niya sa kanyang mahabang oras ng panganganak. Sa pina mo na. Galing ni Sir. Oo, buti nga nandito kayo. Ano to, lalaki, babae? Ito ay isang lalaki ang panganay. Okay, papadoblehan ko na lang kay Michael to. Okay, boy. It's a boy. Sorry, walang gloves. Naramdaman mo nung sinabi sa yung boss ama na may bagong asong parating. Tinanong ko nga muna agad kay sir kung kanino aso. Tapos sabi ni sir kay Kuya Kim. Sabi ko alin kaya. Tapos sabi ko, tinanong ko kaagad sa kanya kung matapang. Sabi ni sir, mabait daw. Eh siyempre, di, mabait daw eh. Di, siyempre, natakot pa rin ako. Di naman namin aso yun eh. Di pa rin kilala eh. Natakot ako. Si Sito nung dumating, yung alabay, ayos naman, maganda naman yung kanya. Malusog nung dumating dito. Nung umanak yung alabay, yung una, malusog. Maganda yung kanya, malusog, maganda yung tuta, maganda. Tapos yung panghuli, malusog din yung isang tuta niya. Ngayon, malusog yung dalawa. Meron din akong adjustment na ginawa dun sa workload ng mga dog keepers. Ngayon, ang ginawa namin kasi dati, nung unang panahon, ibig sabihin, bago yung pandemic, pag sinabi ko magpaligo ng aso, bibilib ka sa mga dog keepers ko kasi yung 44 dogs, kaya nilang tapusin in just 2 days. Okay? So, ang realization ko doon, pag nagpaligo ka ng, ang tawag doon, parang pakyawan eh. Papaliguan nila lahat in 2 days, chances are yung quality ng pagpapaligo at ng grooming is poor. Kaya ang ginawa ko, parang ang process namin ngayon is hindi nila kailangan magpaligo ng as in 22 dogs in 1 day. So ang ginawa namin is magpaligo lang ng 3 hanggang 6, maximum of 6. Kung yun lang ang kaya sa araw na yon, and then the next day, kung maluwag, doon ulit magpaligo ng ibang mga aso. So doing that, mas nakita namin that yung mga aso ay mas maganda yung grooming, mas natututukan, at mas pleasing sa mata. Nakikita yun naman sa mga videos namin na pag tinapatan na ng camera yung mga aso, mas maganda silang tingnan. Para sa akin kasi, ang na-realize ko dyan sa pagpapaligo, kasi kung minsan yung mga dog keepers, mas gusto nila na tapusin agad yung trabaho para wala na silang gagawin. Di ba? Tapos ng trabaho eh. Nga lang, yun nga, ginawa ko, parang unti-unti. Parang pagong, di ba? Ang pagong, mabagal siyang lumakad, pero makakarating pa rin siya sa patutunguhan niya kahit na mabagal siyang lumakad. Ganun ang description ko na pinagawa sa mga dog keepers na kahit na mabagal kayong magpaligo, okay lang yan basta maganda at maayos ang pagpapaligo ninyo. Matatapos nyo rin ang 44 dogs. Sa ikalawang linggo ng Enero ay mas nakakagalaw na kami. Ang mga dog keepers ay nakakapagpaligo na ng mga aso. Nakakapaglinis na din sila ng mga cages.
Naka-adjust na ang buong team sa pagkawala ni na Lucas at Maui. Ngunit doon sa tipong malapit na kaming sumaya, may isang aso na naman akong nagpaparamdam na may sakit. May mga nag-comment na doon sa mga reels namin. Nakita nila doon na yung isang aso ko si Biel. So may nag-comment doon na buntis ba si Biel? O kung sino man yung nag-comment na yon, ang ganda ng ang ganda ng kanyang analysis kasi nakita niya na malaki yung tiyan ni Biel. Nga lang, yung paglaki ng tiyan ni Biel, hindi yon dahil sa buntis siya, kasi si Biel is already 11 years old. So hindi ko na siya binibreed. Ngayon si Biel, may problema si Biel. Siya ay nagkaroon ng pyometra. At nung araw na yon is magana pa siyang kumain, active pa siya. And then the next day, nag-report sa akin yung mga dog keepers na matamlay na si Biel at kailangang dalhin sa vet. Yung WBC niya hindi mataas. Nag-antibiotic kayo, diba? Oo. Oo, kaya nakontrol lang siya noon, pero mataas pa rin yung eosinophil niya. Okay. Oo. Ayun, RBC, medyo mababa pa rin. At yung platelet niya, hindi pa rin normal ito. Okay, platelet. Tingnan ko nga, platelet. May mga blue pa rin, under platelet parameters yun. So, positive siya sa blood parasite? Hindi ko na-test, pero possible. Posible, no? Kasi elevated Oo. tong mga niya sa kidney, BUN, and CREA. Yes. Okay, so pwedeng operahan. Pwede naman, pero risky pa din. Pero kailangan maoperahan. So, kasi Kasi kakalat pa yung infection Oo. niya eh. Tapos masisira pa yung mas lalong maapektuhan yung ibang organs niya. pero with our experience kay Abo, itong tama ba? Kidney pancreas din si Abo, di ba? Ay, hindi masyado sa kidney si Apo. Pancreas siya, no? Oo. Pero di ba yung pancreas nagko-correct naman to pag na-correct Oo. na? Oo. More into diet lang din naman siya. And then yung kidney, magko-correct din tong BUN CREA. Yung BUN, pwede. Pero yung CREA, medyo matagal po siyang matagal pababain. At Okay. yung toxin sa katawan niya. Kung katao, nagdadialysis na po. Toxin sa katawan to. Oo, yun ang medyo mahirap. Kaya medyo delikado yung sa surgery niya. Pero wala ka naman choice kasi pyometra nga, di kailangan talaga siya operahan, no? Opo. So, both na either hindi mo-operahan or operahan, both na risky siya. Both na risky. Doon na tayo sa Oo, operahan. medyo mahirap lang sa healing. Opo, sige po. Hmm. Iantay ko lang yung kasama ko para ma-start na namin siya. Hindi rin naman kumain kaninang umaga, Hindi ko na rin naman pinakain. Sabi ko, kasi ang tansya ko nga, operahan din. Oo, buti na lang. Na-ultrasound namin, medyo malaki na yung isang cornea. Ibig sabihin, May pyometra talaga siya. pyometra, Doc, paano pa nakukuha yan? Infection sa uterus mismo ito. Natitrigger ng blood parasite, lalo na't medyo matanda na to. Natitrigger ng blood parasite. Oo. Pero pwede rin mag-occur siya ng natural lang na mag-occur siya, di ba? Oo. Oo. Siya, sige. Wala na tayong magagawa dyan. Update mo na lang kami. Lalabas naman ako mamaya. Dadaanan ko na lang siya. Okay, sige Okay, po. thanks, Doc. Bye-bye. Sige, bye-bye. Kung titingnan mo si Biel ay parang siya ang isang aso na malakas. Yung aso na akala mo na walang nararamdaman. Yun pala si Biel ay may mabigat na sakit. Dali-dali kong tinawag ang aming driver upang dalhin si Biel sa vet. Mga napansin namin kay Biel bago siya dalahin sa vet, nagsusuka siya. Lagi siya nagsusuka, tapos matamlay. Hindi siya katulad nung wala siyang nararamdaman. Sabi ni Casey, parang tabingi yung mukha ni Biel. Nung pagdating namin dun sa vet, tinanong kami nung doktor kung paano. Tapos dinit siya, mababa yung platelet niya, pero okay pa naman daw. Tapos, bago siya operahan, ang ginawa sa kanya, chinek muna yung tiyan niya. In-ultrasound muna siya. Tapos, yun, sabi nga sa amin nung vet na iwanan na dun si Biel kasi kailangan niya maoperahan. Ilang araw bago dalhin sa vet, si Biel ay nanganak na din ang kanggal ni Kuya. At dahil sinabi sa amin ni Kuya na iba ang ugali ng kanggal kapag ito ay nanganganak, pinatalian ko na agad ang kanggal. Isa din daw sa ugali nito ay pagkalabas ng tuta, kailangan daw na ang kanggal na maglinis at magtanggal ng balot. Dahil kung kukunin mo agad ang tuta, ito ay mangangagat. Sinabi din ni Kuya na tinatago daw ng kanggal ang tuta nito sa kanyang kilikili, dahilan upang ang mga tuta ay mamatay sa pagkaipit.
Kaya naman pagkalabas ng tuta, nilinis agad ito ng kanggal at nang itatago na niya ang tuta sa kanyang kilikili, hinatak na ni Michael ang leash upang makuha ang tuta. Ang lahat ng ito ay aming pinaghandaan. Iniwasan para maligtas ang mga tuta. Hindi. Ang lahat ng ito ay aming pinaghandaan. Naiwasan namin ang pagkamatay ng mga tuta. Ito ang unang anak ng kanggal. Malusog, masigla. Tinuyo muna ito ni Michael. Tinanggalan ng pera sa ilong. Pinalian ng puso. Sinubukan niya din itong ipaamoy ng malapitan sa kanggal. Ngunit muntik ng masakmal pati ang kanyang kamay. Ito ang unang tuta. May siyampa na sumunod. Alam mo ba dalawang aso yung dadating? Hindi, alam ko. Sabi lang kasi noon, sir, may dadating na ay Kwan, papaanakin. Yun nga, si Kwan, yung alabay. Tapos sumunod, di pa nanganak yung alabay, sinabi naman na dadalhin daw ulit yung kanggal. Doon lalo ako natakot yung kanggal yun, malaki. Tinanong ko yun kung, ay sabi na kasi, mabait daw yun sa tao. Kaya tinanong ko kung baka, sabi ko, baka pag may anak na, may ugali. Baka nagagalit pag may anak. Nung dumating dito yung kanggal, medyo payat, tapos yung gilagid niya maputla. Kala namin may sakit, sabi na, si maputla yun eh. Nung nanganak yun, bali ang inanak niya ay 10. Anak niya na 7, parang nagkakasakit pa isa-isa. Tumatamlay. Siguro gawa na rin nung ng sa nanay, gawa ng may sakit siguro yun, maputla nga. Baka nahawa na rin yung mga anak. Pero sana mabuhay. Mukhang maganda ang takbo ng ikalawang linggo ng supero. Si Biel na may payumetra ay naoperahan na at nagpapagaling. Ang alabay na brindle ni Kuya ay nanganak ng 2. Ang kanggal naman ay nanganak ng 10. Ang mga nagkritikal na mga aso ko na sina Abu, Pilipinas, India at Arabia ay masisigla na. Ang ibang mga aso ay bumalik na ang gana sa pagkain. Tutok na tutok ang mga lady dog keepers ko sa pagpapainom ng gamot. At sinisiguro nila na ang bawat takal ng Supero Raw Dog Food ay tama at ang lahat ay nakakakain ng sapat. Total ng pagkain ng sa isang araw, 47,700 kilo. May nang kumain si John Wick, si Hiraya, si Labo, tapos si Kim. Sa tingin ko, 5. Kasi minsan pag may hit na aso, yung mga lalaki hindi kumakain. Tapos, sa mga babae naman, kapag hindi sila nakakalabas. Mababakas sa mukha ng aking mga dog keepers ang saya, ang dedikasyon sa kanilang pag-aalaga sa aking mga aso.
Mababakas din sa mukha ng mga aso ang saya. Mararamdaman mo ang koneksyon ng aso at tagapag-alaga tuwing iaabot sa kanila ang pagkain. Napakagandang pagmasdan. Napakagaan sa pakiramdam. Ngunit bago matapos ang aming linggo, ilang tuta na anak ng kanggal ang biglang ayaw nang dumede. Alcohol. Kunin mo yung pinakamahinang papi. Sa huling ribs. Kasi nandiyan yung stomach. Kasi yan. Para sa mga tuta na ayaw dumede, kailangan namin silang i-tube feeding Sobra, no? upang sila ay makakain sa pag-asa na sila ay lumakas at mabuhay. Sa ngayon kami ay umaasa na sana sila ay mabuhay. Pumasok eh, no? Tuloy-tuloy eh. Busog ka ba? Lumaki naman, no? Okay, balik mo na dun. Mabubuhay yan. 3 tuta na anak ng kanggal ang kailangan naming idaan sa ganitong proseso. Fading puppy syndrome ang tawag dito. 50-50 ang tsansa na sila ay mabuhay. Ilang ml yan? 12? Right now is nasa pandemic mode pa rin ng Supero. At kahit na nasa pandemic tayo dito sa Supero, hindi natin alam kung sinong aso yung tatamaan ng blood parasite, no? Kasi nasa dugo pa rin nila eh. Hindi pa kami tapos sa gamutan. Kaya watch and see pa rin kami kung sino ang magre-respond sa medication at kung sino ang malalaglag or mamamatay, no? So ngayon, kahit na ganun, kailangan ko pa rin i-fulfill yung obligation ko sa aking family, di ba? So, meron pa rin kaming family time ng aking asawa at ng aking anak. So, kung minsan lumalabas kami, it's a responsibility sa family mo na take care of them, di ba? Hindi lang naman, ang buhay, hindi lang naman tungkol sa aso lahat, di ba? Hindi lang tungkol sa pack. So, ang balancing boss amo is tinitinan din niya yung welfare ng family niya na yun ang ginagawa ko. Lumalabas kami, nagsisimba. And then, meron din kaming responsibility with the community, no? Yung community na recently umattend kami sa activity ng mga JRT, ng mga Jack Russell Terrier group dito sa Maple Grove sa General Trias, Cavite. Umattend kami doon ng kanilang pack walk at nag-donate kami ng Supero Raw Dog Food. At syempre, nagbigay tayo ng konting speech at inspiration para sa buong group. So yun yung mga parang, sabi ko, para mabalanse, hindi lang puro aso. Kailangan aso, pamilya, si God, and then community. So ganun ang ginagawa ko. So kahit na napakatindi ng load sa akin ng problema, I make it sure na balanse. Kasi yung mga pagpunta sa labas, yung pag-deviate ng attention ko from my dogs, pag bumalik ka sa mundo ng aso, mas okay na eh, mas balanse ka. Tsaka mas nararamdaman ng aso na hindi ka stress. Hello Princess. Kamusta si Biel? Wait lang po. Hindi lang po siya kumain. Pero check ko po yung inano kong pagkain. Nandiyan mo sa si Biel? Hindi kumain? Yeah. Hindi po. Pero umiinom ng tubig. Nainom ng tubig, no? Nainom ng tubig. Opo, sir. Kaso daw po sinusuka daw po pagkainom. Sinusuka niya yung tubig. Opo. Tumatayo ba? Opo, natayo po to, sir. Palitan mo na ng tubig yung bowl. Okay po. Yan, natayo nga. Natayo, oh. Nagpapanting ba? Humihinga sa bibig? Nahinga, sir. Hindi po, sir. Nakalabas lang yung dila. Nakalabas lang po yung dila niya. Sige, ganito, i-force feed nyo kahit 100 grams. Tapos yung gamot nasa Okay table. Kanina yung gamot Okay niya nasa po. table, ha? Ipainom nyo na ngayon. Opo, yung may syringe po. Hindi, wala. Yung tabletas lang muna. Yung tabletas. Okay po. Sige. Okay. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.